Kamusta po mga kabayan? Ito po ang Patrol Abroad. Hinamon po ng isang malaking samahan ng mga Filipino-Canadians o ang UFCA sa British Columbia ang provincial government. Natutuhanin nito ang naunang pangako na pagtatayo ng isang cultural center para sa mga Pilipino. Nauna po rito, pinulong ng Tourism Minister ng British Columbia ang iba't ibang samahan ng mga Pinoy na may sari-sariling mga plano sa pagtatayo po ng cultural center sa Vancouver. Pero hanggang ngayon po ay pinag-aaralan pa rin ang naturang mga panukala. Narito po ang report ni Rowena Papasin. Nung kainitan ng issue sa mosyon para sa isang Pinoy Cultural Center sa Vancouver, ilang grupo ang bumatikos sa pagsuporta ng UFC-ABC sa Filipino Legacy Society, ang proponent sa Cultural Center. Pero ngayon, dinipensahan na ng UFC-ABC ang kanilang naging desisyon. It's just like a chance for us to bat, to walk or run to first base. So kung wala yung motion na yon, parang walang aandar, di ba? So at least now we have the motion and hopefully we're hoping that something will happen. Nilinaw rin ni Lim na patuloy rin nilang sinusuportahan ang Mabuhay House Society sa kanilang plano para sa Pinoy Cultural Center. Yung suporta namin sa Mabuhay at that time, na first time na inisyo namin, it's still there. We did not withdraw our support. Anong pa rin yung namin, letter of statement supporting them. Any group na magpupus and we think if they're working for the community and merong chance, that's what we want to see. We want to give everybody a chance. Binueltahan din ni Lim ang iba't ibang grupo na bumatikos sa mosyon dahil may kanya-kanya-anyang motibo ang mga ito. Pero iginiit ni Lim na personal niyang opinyon ito at hindi ito ang posisyon ng UFC-ABC. Yung mga iba-ibang proponents, they all have vested interest, right? Without naming names, they all have vested interest because they already started certain things. Now, if they decided to switch and say, I'm going to support A, then what's going to happen with their own project? So, mawawalan ba sila ng suporta sa gobyerno dahil sumuporta na sila dito sa kabila? Diba? Yung mga iba naman, meron din silang ibang mga plano. Pinuna rin ni Lim ang provincial government sa pagkakabitin sa pangako nito sa mga Pilipino. Ayon kay Lim, inip na ang komunidad sa paghihintay sa BC government at hinamon niya ang gobyernong patunayan ang kanilang sinseridad sa mga Pilipino. And if the provincial government is really serious in helping Mabuhay, then maybe they should do something about it. Right now, I think they're playing safe too, right? Because they stop. They stop after 2 years. What is next? Mabuhay has done the assignment, the mandate given to them after they received that funding. So what's the next? What is the next step for the provincial government? Are they playing it safe or are are they playing like wait and see? Naniniwala naman ang Mabuhay House Society na naghahanda na ang BC government na paglaanan ng pondo ang Pinoy Cultural Center. Disyembre 22 nang pulungin ng Ministry of Tourism, Culture and Sports ang Mabuhay House, Filipino Legacy Society at iba pang grupo para pakinggan ang kanilang mga plano para dito. I think ready na silang mag-invest and also mag-deliver ng promise of a Filipino Cultural Center based sa kanilang experience with the Chinese Heritage Museum and also the South Asian Museum as well. Iprinisinta ng Mabuhay House Society sa pulong ang iba't ibang options sa ilang syudad na pwedeng maging lugar ng cultural center. Kasama rito ang Burnaby kung saan may nakatayo ng Metrotown Mall na pwedeng bilhin ng gobyerno gaya ng rekomendasyon ng Pinoy Festival Alliance, ang Suri kung saan nakatira ang halos 40,000 na mga Pilipino at ang City of Coquitlam. Nariyan din ang proyekto ng Filipino Legacy Society sa 1940 Main Street, Vancouver at ang proposal ng Filipino BC para sa Community and Cultural Center sa South Vancouver. Ayon kay De Guzman, dadaan pa sa assessment ng gobyerno ang mga proposal na ito. Ang nasa point of view ng probinsya is gusto nila yung mas effective, mas mabilis na ma-deliver and also mas budget-friendly ang kanilang maging yung parang realistic yung budget na may bibigay talaga dahil tumataas nga yung affordability, nagmamahalan ng mga materials and also meron talagang need sa ating community to have that Filipino Cultural Center.
Tumangging magsalita si Tourism Minister Ann Kang tungkol sa mga proposal sa kanila, pero ipinahiwatig niya na magiging konsiderasyon sa pagpili nila ang vision para sa Cultural Center, ang magiging scope o saklaw nito, lokasyon ng proyekto at pondong kailangan para maging sustainable ito. Kinumpirma rin ng Filipino Legacy Society na nakikipag-usap na sila sa provincial government. Would love to see the provincial and federal government join in this process. So those discussions have been already happening. We have been in talks, initial talks with the provincial government. However, I can't speak to where all those discussions are at currently. Ibinahagi rin ni Flandes na nakatakda ring mag-fundraising ang FLS para sa Cultural Center. Tinatayang aabot sa mahigit na $400 million ang magagastos para maitayo ang Cultural Center at Hotel Project sa loteng pag-aari ng Port Living, ang kumpanya ng developer na si Toby Reyes. Will this fundraising component come? Absolutely, because we do not have funds at all. But we wanted to do things right. This is policy, this is procedure, this is process, and it would be in very poor faith to collect money and, hoard that money or appropriate that money in ways that wasn't transparent. 3, 2, 1, all right. Nitong Disyembre ay iprinisinta na rin ng FLS ang magiging disenyo ng Pinoy Cultural Center. Itatayo ito sa bakanteng talyer na ito na pansamantalang inayos para sa okasyon. Makikita sa disenyo ng building na magkakaroon ito ng ilang palapag at ang ground floor nito ang magsisilbing community space. Umaasa si Flandes na kung malulusutan ang mga pagdinig sa Vancouver City Hall, makakapag-groundbreaking sila sa 2026. Iginiit ni Flandes na hindi layon ng unveiling na ito na pangunahan ang magiging desisyon ng Vancouver bago pa man maidaos ang mga public hearing. In terms of being premature, this is simply just an unveiling of the next step. And we're definitely not claiming that this structure will be here. But this will be the next step, and if you can envision it, often, when you manifest something, it will happen. Dumalo rin sa unveiling sina Councilor Sarah Kirby-Young at Mike Klassen na kapwa sumuporta sa pagpapasa ng mosyon sa Vancouver City Hall. Nilinaw ng dalawang konsehal na hindi premature ang isinagawang unveiling dahil dadaan pa rin ito sa pagbubusisi ng city planners at sa public hearing. You have to have specific design, proposal, all of your financials, all of that has to be in place to be evaluated by the City of Vancouver's Planning Department. And so they do need to have a design and a proposed look and feel for the building in order for that process to start. And so I think that that's what is being shared today. And that, I assume, is what their package is going to look like when they submit that to the city's planning department. We've really essentially told staff, come back, figure out, vet this project on its merits, then it has to come to public hearing, and then that's the way we do things normally. What makes this one different is that we thought it was important enough to the community and to the city that we said, let's put this at the front of the line. Let's try and get this project moving. Samantala, kahit may sarili na silang proyekto, tiniyak ni Flandes na handa pa rin ang FLS na suportahan ang iba pang mga inisyatibo para magtayo ng Pinoy Cultural Center sa iba pang syudad ng BC. Any project that can come forward is a huge opportunity for our community. To have it in another municipality like Burnaby is fantastic. I don't necessarily think it's standalone, as I believe it's connected to a mall, Metrotown, or something like that. However, I would never be in a position where I would speak negatively about another project. I think we need to lift each other up as Filipinos. So if that is coming to fruition, more power to them. Mula sa Vancouver, ako si Rowena Papasin, ang inyong patrol abroad. At yan po ang latest sa Patrol Abroad. Ako po si Henry Umaga Diaz. Hanggang sa muli.